pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Oy! Friday! Yo! Friday! Maulan. Uy! Tara na! Tara na. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 6 na minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Bagyong Paulo lumakas pa at isa ng ganap na typhoon. Pagtama sa lupa sa Northern Aurora at Southern Isabela, inaasahan ngayong umaga. Ronda Pilipinas. Resolusyong ipinasa ng Senado hinggil sa interim release ni dating Pangulong Duterte, panglilihis lamang ng ilang mambabata sa issue ng maanumalyang flood control projects. Ayon sa ICI, accredited lawyer. Ronda Pilipinas. PBOX nagbabala sa ilan pang linggong aftershocks matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ronda Pilipinas. Activist group na maghahatid sana ng tulong sa Gaza, inaresto ng Israeli military. Ronda Pilipinas. Vice ganda gustong gawing tulay ng mga gustong tumulong sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu. Ronda Pilipinas. Sa sports naman, 2025 PVL Reinforced Conference magsisimula na sa October 7. Ronda Pilipinas. Ginawang sampayan ng iyong kapitbahay ang bakuran nyo. Pambihira. Alam mo, nangyayari talaga yan. Mamaya, alamin natin ang kaparusahan ng kapitbahay mo sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang mga people pleasers ay madalas produkto ng childhood emotional neglect? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Unlimited ride. Ang basa ko, rice. Unlimited ride. Meron kayong beef card na unlimited rice? Gutom ka na naman. Okay. Unlimited ride na beef card. Totoo ba yan? Alamin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! It's Friday. Check your timepiece. DJ. Hoy, pag-usapan natin ito ha. Sana lang, naku, di ba Ate Juday, sana may makausap tayo regarding po ito sa nangyari sa Cebu. Yung mga call center. Yun hong lalabasan nila na exit, hinaharangan umano ng mga employer para sila makababa. Tandaan po natin, ang mga call center agents na ito ay nasa pang ilang floor.
19th floor. Eh. 19th floor. At binabawalan, ito pa, ang sabi daw po ng kanilang mga bossing doon, huwag silang bababa habang lumilindol at ituloy yung pagkuha ng mga call. Ay, wow! Oh, Wow! tapos nung nakababa na po itong mga empleyado na ito at gusto nilang i-check ang kanilang mga pamilya dahil ang lakas 6.9. Tama. Diba? 6.9 na lindol. Binawalan daw sila. Ay, wow! Oo. Binawalan daw sila. Kailangan daw umakyat ulit sa building na yon at ituloy ang trabaho. Hindi pa ho na-check ang integridad nung building na yon. Pinaakyat sila. Ito pa. Oh. Meron hong mga empleyado daw na umuwi na mga call center agents. Meron daw mga empleyado na umuwi at ngayon binibigyan ng notice to explain. Notice to explain Ay, nako. sa gitna ng trahedya o sakuna ng lindol. Sa gitna ng natural At disaster. Nagdesisyon silang umuwi. Nagdesisyon daw silang umuwi dahil i-check yung kanilang pamilya. Tama. 6.9 yung lindol. Hello? Hello? Di ba? Sana makakausap tayo. Dole, tinatawagan natin ng pansin ang birthday Dole. boy. Si birthday boy. Birthday boy. Oo. Secretary. Sana ho may mangyari ho dito. Ha? Happy birthday. Alam ko ho, nakapartner ninyo ang mga BPO, pero unahin muna natin ang kapakanan ng mga kababayan ho nating mga Pilipino. Ha? Ayun, At ngayon Ayun, ay mababa, humihingi sila ng tulong sa inyo. Ito pong footage na pinapakita po natin sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Yun ho mga nakatutok sa atin na online. Yan ho yung video, ha? Yung first part. Ilagay mo doon sa first part. Parang may nakaharang daw at nagdesisyon daw na harangan para hindi makababa. Ayan dahil ang utos ng mga boss nila ay continuous accepting the calls. Business as usual. Yes! Talaga. Saan ka nakakita ng mga ganyan? Sa gitna ng sa gitna ng lumilindol, ang order sa kanila is continuous accepting daw the calls. Wow. Sobra naman ho yan. Pambira naman ho. Paano naman ho itong mga Pilipinong ito? Alam ho natin na competitive tayo when it comes to BPO. Pero hindi naman ho sana umabot sa ganyan. Tama. Di ba? Tao rin yung mga yan, guys. Oo. Tinatawagan natin yung mga kasamahan, mga officers ng Dole. Yes. O yan, baka may magawa. Ay, yung AI, wala na nga kayong nagawa sa AI. Ito, baka meron kayong magawa dahil lang tinatawagan ho kayo ng mga batang ito, mga call center agents na ito. Nag-file ho sila ng reklamo. Sana ho matutukan po ninyo at kailangan, Secretary, birthday nyo naman Birthday. Kumbaga, kung birthday ninyo, pa-birthday nyo na sa sarili nyo yung aksyon. Oo. At idamay nyo na sa regalo, itong mga batang ito, bigyan nyo sila ng konkretong sagot. Ayan, no? Diba? Picture nyo pinto, oh. Kawawa Nakaharang, naman itong mga batang ito. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, paano tayo niyan pagka ganito ang turing natin sa mga kabataan na rin, ha? Kailangan may sagot ho tayo dito, mga taga-Dole. Baka kayo nakamonitor. Alam ko, nakamonitor kayo. Oo naman. Baka pwede ho ninyong tulungan at makipag... sino ba pwede nating makausap? Yung asosasyon ng mga BPO. Sila ba Yes. yung mga may statement na diyan at alam na ba nila ang nangyari? At alamin natin kung ano na yung pinaka-latest dahil mga empleyado nila ito o mga kamiyembro nila ito. Lalong-lalo na po yung mga bossing dyan. Saan ito? Cebu, di ba? Cebu. At Cebu saka- mismo, di ba? Saka kahit sang industriya pa yan, mapa BPO man yan o hindi, lindol is lindol. Yes. Hindi nyo masasabi kung kailan maaari. Wag naman sana, pero maaring makitil ang buhay ng isang tao dahil sa mga sakunang katulad niyan. Oo, paano yung tinatawag na ano yun? Occupational Safety Health Standards TUVA. Oo, tama. Dole yun. Dole yan, Oh, di meron ba? sila Oo, ganyan. paano na yung ngayon? Ha? Tapos, paano pa yung mga notice to explain? Ano ba naman yan? May notice to May explain pa NTE pala? pa kayo, ha? Ay, Ayos, nako. What a way to start a Friday. Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapag-balita. Ako si Dennis. Dennis Angelo Jr. Honda, Pilipinas. Sabihin muna natin ang pinaka-latest report tungkol dito sa nagpapaulan sa atin na Bagyong Paulo. Eto na.
Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Norte, pinag-uusapan natin dito kung tuloy-tuloy ang pag-ulan at kung tayo'y maapektuhan dito sa Metro Manila, Daryl, ha? yeah. Okay, Daryl, go. Ito, medyo mainit-init pa to galing sa Pag-asa. Naglandfall na po. Naglandfall na ngayong alas 9 ng umaga itong si Typhoon Paulo. Lumakas na po ito bilang isang ganap na typhoon at naglandfall na nga po ito sa Dinapigue, Isabela. Norte nga po ang tutumbukin nito gaya ng mga forecast natin noong mga nakaraang araw at kasalukuyang binabaybay nito ang kalupaan ng Isabela area. Huli-hulong namataan ang itong sentro di Typhoon Paulo sa coastal waters huli itong namataan as of 9 o'clock in the morning sa vicinity ng Dinapigue, Isabela. Ibig sabihin po, ito ay tumama na at kasalukuyang tumatawid sa kalupaan ng Isabela Province. Nakataas pa rin po for now ang signal number 3 sa malaking bahagi ng Isabela, sa northern portion ng Aurora at Quirino, maging northern portion ng Nueva Vizcaya, Benguet at La Union, habang buong lalawigan ng Ilocos Sur at Mountain Province, pati ang buong lalawigan ng Ifugao ay nasa signal number 3. Yan po ang pinakamataas na meron so far dito kay Typhoon Paulo. Signal number 2 naman ang ilang bahagi ng Ilocos Norte, ilang bahagi ng Apayao, southern and central portions ng Cagayan, the rest of Isabela, yung buong probinsya ng Kalinga at malaking bahagi po ng Abra, maging ang the rest of Nueva Vizcaya, the rest of Benguet, the rest of La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Aurora ay signal number 2. Grabe, norte talaga, no? Norte as usual. Sorry po sa word, pero norte as usual talaga, tinutumbok ng mga bagyo. Signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, buong lalawigan ng Tarlac, malaking bahagi ng Nueva Ecija, northeast portion ng Pampanga, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte at ilang portions po ng Camarines Sur ang nasa signal number 1 sa mga oras na ito. Base nga po sa track and intensity forecast nitong si Typhoon Paulo, patuloy po netong tatawirin ang Northern Luzon at Cagayan Valley. Inaasahan ko crossover pa ito pa Mountain Province, Ifugao, ilang bahagi ng Kalinga, Abra, Ilocos Sur at La Union and Benguet ay mahahagip po ng nasabing bagyo over the next 12 hours. So kung alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, asahan po ng mga kababayan natin sa norte ang malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan at malalakas at matitinding mga kulog at kidlat. Yan po ang aasahan natin for today sa malaking bahagi ng ating bansa. Meron talaga, may thunderstorm doon. Yan ang inaasahan natin. Parang nanakot pa tayo. Hindi, at least pag narinig nila, either papatayin nila yung kuryente o mag-iingat na kagad sila. Yun ang Para aware din ho kayo Oo. kung anong klaseng sige. Thunderstorm. Anong Hindi klaseng thunderstorm. sound effects? Anong Hindi, klaseng tulog? Importante ho na kaya tayo'y Yes. maging handa palagi. Okay? Lalo. Kung kinakailangan ho nga paglobat ho inyong mga cellphone, Yan. i-charge na. Oo. Yung mga power bank ninyo, baka mamaya, bank lang yan, bank lang yan, walang power. Alam mo, mahirap dito. Ang efforts ng national government nasa Cebu pa eh. Yun nga. No? Kailangan nilang hatiin ang katawan nila between Oo. Luzon and Visayas. Oo. Yan ang isa sa mga malungkot na senaryo na meron tayo over the week na hanggang buong mundo ay nababalita po Ano ang ba ating ito? bayan. Isa ito sa 2 bagyo na papasok o 4 Isa sa 4. sa Oktubre? Yes. Okay. Oo, si Paulo pa lang yan. Pero at nasa October 3 pa lang ho tayo, Oo. ha? Oo. May Malawak- November, December pa tayo. Malawak-lawak pang babaybayin natin sa buwan na ito dahil at rest pa lang po ngayon. O siya, ituloy natin ating track and intensity forecast. Inaasahan natin mamayang hapon ay nasa may Ilocos region na po ito, palabas ng western islands ng ating bansa. Magpapatuloy po ito bilang isang typhoon at inaasang lalabas sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga or before lunchtime dyan sa may western boundary ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, yung trough o yung outer rain bands nitong si Typhoon Paulo ang nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Hagip na po dyan ang Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at ilang bahagi po ng Mimaropa. Kaya asahan ho natin
na magpapatuloy po ang masungit, mga panakanakang mga pag-ulan at panakanakang mahihinang kulog at kidlat sa malaking bahagi po yan ng Luzon, habang fair weather naman po na may mga isolated rains at mahihinang kulog at kidlat naman sa Visayas at Mindanao, dulot po yan ng localized thunderstorms. Mamayang 11 o'clock in the morning ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin para kay Typhoon Paolo. Tingnan natin kung saan ang ikalawang lokasyon na matatamaan o masasalanta po ng hagupit netong si Bagyong Paolo. Kaya manatili nakantabay dito sa DWIZ News, Aliw Channel 23 at sa ating mga social media platforms. Pero sa Mindanao, since klaro ang panahon sa kanila at mga mahihinang ulan ang inaasahan, medyo may pagsikat ng araw sa kanila. Kaya ibibigay pa rin natin ang ating sunrise at sunset. Tumilaok ang manok! 5:46 po yan ng morning at asahang lulubog ang araw. Ay, na. Matulog na. Matulog na yung mga taga-probinsya kasi maganda panahon. Visayas, Mindanao, karamihan. 5:44 po yan mamayang hapon. Parang tahimik ang gabi, no? Hindi, siguro sa Mindanao kasi nga maganda at fair weather ang ina-expect nila today. Pero sa mga kababayan natin sa Luzon, kahit dito sa Metro Manila at sa Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi po ng Bicol Region at Visayas, iba yung pag-iingat po dahil hindi po maganda ang panahon over the next 12 to 24 hours. Kaya... Ay, ano ba yun? Ano ba yan? Nakakagulat ako din. Pusa pumabuti na Buti na lang hindi ako nagmumura. Ayan, yun na nga eh. Pambirang buhay ito. Ako, Gulat ko, kala ko talagang may pusa. Sabi ko, ganun pala, yung mga ulan, mga pusa, wala namang pusa pag bumabagyo. Nagtatago, takot sa tubig yung mga yan. Oh, saka alam mo, masamang pusa yan eh. Oh, yan. Alam mo tawag dyan? Ano. Pusakal. Yan! Christmas countdown natin! 83 days to go. Bago magpasko, nadagdag na istapegi. Ayan, ang istapegi. Favorite din ba ng mga pusa yung Pwede istapegi? nang pwede na mag-ipon ngayon. Ipon na ho kayo. Para sa Christmas. Mag-ipon na rin ako mag-ipon na rin ako ng lakas para pwede kong kainin lahat. Yun, ayos. Yan naman ang aking pong latest weather report, whether you like it or not. Iba yung pag-iingat po at manatiling naka-alerto at handa sa anumang oras, lalo na sa sama po ng panahon na mayroon tayo. Daryl Justin pa rin po nagpapaalala palagi dahil meron na when in doubt, don't eat too loud. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita, baliwala sa ICC ang inaprobang resolusyon ng Senado na nagtutulak para maisailalim sa interim release at house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binigyan din ni Attorney Joel Butuyan, accredited lawyer ng International Criminal Court sa panayam ng DWIZ. Anya, nililihis lang ng mga senador na nagsulong ng nasabing resolusyon ng publiko mula sa tunay na nangyayari sa bansa, kabilang na ang isyu ng katiwalian ng flood control projects. Dagdag pa ng abogado, sa pamagitan ng resolusyon, mismong Senado ang nagbigay ng legitimacy sa kapangyarihan ng jurisdiction ng ICC sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas sa nasabing korte noong 2019. Kaugnay nito, iginit ni Attorney Butuyan na imbes na humiling ng pabor, dapat anyang itulak ng Senado na muling sumali ang Pilipinas sa ICC upang magkaroon ng formal na karapatan na humingi ng nasabing konsiderasyon. Oo, dahil talagang ito, nire-recognize mo talaga yung jurisdiction ng ICC, no? And in fact, dapat ang gawin, no? Ang gawin ng Senado, imbis na mga resolution na ganyan, ibalik nila yung Pilipinas sa ICC, sa membership sa ICC, para magkaroon tayo ng personality and status na humingi ng kung ano-ano, no? Dahil paano tayo hihingi ng consideration na ganyan kung hindi naman tayo miyembro? So, talagang, kumbaga, kasalanan din ni former President Duterte yan na tayo ay tinanggal sa ICC. Kaya dapat talagang unang hakbang ng Senado ay ibalik yung ating membership sa ICC. Yan po ang tinig ni ICC accredited lawyer Attorney Joel Butuyan sa panayam ng DWIZ. DWIZ Ronda Pilipinas. Muling niyanig ng magnitude 5.1 aftershock ang lungsod ng Bogo, Cebu, matapos ang naitalang magnitude 6.9 na lindol sa naturang lugar. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, natukoy ang epicenter ng aftershock sa layong 21 kilometro hilagang silangan ng Bogo City. Sa tectonic ang pinagmulan at may lalim na 10 kilometro. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni PVOX Director Dr. Teresito Bacolcol na umabot na sa 3,833 ang kabuang bilang ng aftershocks
at inaasang magtatagal pa ito sa ilang araw o linggo. This would take several days to several weeks ang mga aftershocks natin. So again, we would expect this to last for several weeks more. Pero habang tumatagal naman, humihina yung aftershocks natin and kumukonti yung numbers. Inabisuhan din niya ang mga residente sa mga lugar na iniyanig ng lindol na maging maingat sa pagpasok sa mga bahay at gusali at huwag nang lapitan kung malapit na itong bumigay. Yung mga kababayan natin should be cautious sa mga structures na visibly weakened or may signs of damage as a result of the magnitude 6.9 event. Kapag may napapansin silang cracks sa bahay nila, wag muna silang pumasok. Ang gagawin nila is mag-seek ng advice sa kanilang municipal or city engineers and maghingi ng advice as to the integrity of the house. Kasi kung hindi man ito totally nasira during the main shock, baka totally mag-collapse ito during a strong aftershock. So delikado po yan. We recommend that yung mga structurally compromised buildings ay di dapat i-reoccupy unless certified safe by civil or structural engineers. Yun ang sinasabi ko kahapon pa. Yan po ang tinig ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oy, reminder sa mga kababayan po natin, ha, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit. Lahat tayo ay pumunta lamang dahil sige, ulit. Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon po, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka! Ronda Pilipinas. Ang ating oras! 27 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ito na, sunod-sunod, kawing-kawing na mga reports. 4 na wanted sa mataas sa Bicol na aresto. Ang dami. Tama ba to? 400 na wanted sa batas sa Bicol na aresto sa buong buwan ng September. Oh, tulog ko naman. Congratulations. Alamin natin ang balita mula kay Melvin Machado. Kuya Melvin, go! Umabot sa 400 na wanted sa batas sa buong Bicol Region ang naaresto ng Police Regional Office 5 sa 7 lalawigan ng Rion para sa buwan ng Setyembre. 10 sa mga naaresto ang kinukonsiderang regional most wanted person. 34 naman ang provincial most wanted person, siyam ang city most wanted person. 62 ang municipal most wanted person, habang other most wanted person naman ang natitirang 285 na naaresto. Sa mga lalawigan sa Bicol, Camarines Sur ang may maraming naarestong wanted na umaabot sa 86. 64 naman mula sa Albay, 50 sa Masbate, 38 sa Camarines Norte, 27 sa Sorsogon, 13 sa Naga City at 7 lang na wanted person ang naaresto sa lalawigan ng Catanduanes. Ayon kay Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang naturang accomplishment ay bahagi ng Enhanced Managing Police Operation na may layuning maibigay ang hustisya sa biktima at tuluyang mailayo ang publiko sa anumang peligro mula sa naturang mga may pagkakasala sa batas. Ito ang Ronda Patrol Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Real Steel Corporation umapila sa ombudsman na suspindihin si Mayor Punsalan ng San Simon, Pampanga. Bakit naman? Alamin, di ba ang suspension ay kaparusahan sa kasong isinampa sa ombudsman? Alamin natin bakit nagalit tong, ano ba yung Real Steel na yan? Contractor ba yan? Alamin natin kay Johnny Gole. Kuyang Johnny! Yes, buti nga. Ito nga Real Steel Corporation. Ito yung tunawan ng bakal dito sa bayan ng San Simon, Pampanga na
humingi ng tulong sa NBI upang ma-entrap nga sa extortion case itong si Mayor Punsalan. Pero hindi ito na-suspende o hindi ito sinuspende ng ombudsman. Bagkus na una itong sinuspende ng DILG. So ngayon ay nag-plead not guilty ito sa Sandigan Bayan. Kaya ito, dumulog na uli dito sa Office of the Ombudsman. Itong nasabing kumpanyang ito upang hilingin nga na suspendihin itong si Mayor Abondio GP Ponsalana dahil sa reklamo nilang abuse of authority, grave misconduct in performing his duty at itong graft and corruption practices ACA. Ito ayon sa kumpanya upang hindi umano magamit nitong si Mayor Ponsalana yung kanyang kapangyarihan sa ongoing investigation kaugnay nga sa kinakaharap niyang mga kaso. Malinaw naman nila na may paglabag sa batas yung alkalde matapos itong arestuhin nga ng mga tauhan ng NBI National Capital Region, NBI Central Luzon at Mabalacat City Police Station sa inilatag nilang entrapment operations dahil sa extortion dito sa loob ng isang kilalang restaurant noong August 5 sa Clark Freeport Zone sa halagang 80 milyon piso na bahagi umano ng 150 milyong pisong hinihingi nito sa kumpanya upang huwag i-revoke ang umano'y tax privilege o tax exemption nila sa lokal na pamahalaan ng San Simon. Bagamat naunang sinuspende nga itong si Mayor Ponsalana ng Department of Interior and Local Government, DILG Pampanga, ngunit pinalaya ito mula sa detention cell ng NBI NCR matapos ipag-utos nga ng korte dahil sa wala naman daw formal na naisampang kaso laban dito sa akusado matapos ang 60 araw nitong pananatili nga sa kustodiya ng NBI noong hanggang kalagitnaan ng Setyembre. Nitong nakalipas na Miyerkules, nag-plead not guilty itong si Mayor Ponsalan sa kasong extortion sa Sandigan Bayan. Ito ay naharap ayon sa kanyang legal counsel, ayon kay Attorney Raymond Biray, sa kasong paglabag sa RA number 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May kaugnayan sa Article 293 Revised Penal Code, robbery extortion na hinihain nga ng kumpanya at NBI. Paliwanag ni Attorney Biray na hanggang hindi napapatunayan ng korte ay nananatiling inosente itong kanyang kliyente. So yan ang Kuya update Johnny, dito. ang hinihingi nila preventive suspension Oo, ang hinihingi nila ngayon sa na Sandigan preventive Bayan. Sa Sandigan Bayan, hindi ba sila umapila sa sa DILG man lang? Nag-apila na pero nasuspende nga noon si Mayor Ponsalan. Umaksyon na ang DILG. Administrative case, preventive suspension. Kaso na-lift nga yung natapos na yung ibinigay na preventive suspension at wala naman daw na isampa pang formal na reklamo laban nga dito kay Mayor Ponsalan. Kaya pinawalang bisa o napalaya ito doon sa kustodiya ng NBI. On the grounds of technicality, kumbaga na meron silang nakalimutang gawin, ganun. Parang gano'n. Pero wala pa namang finality yun, Kuyang Johnny, kasi ongoing yung kaso sa Sandigan Bayan, sabi mo, di ba? Kaya nga Pero ang gusto kasi nila para hindi daw ma-impluwensya nitong si Mayor Ponsalan itong ongoing lalo na itong mga dokumento na kailangan do sa kaso ay dapat daw masuspende ito para hindi niya magamit yung kanyang kapangyarihan sa mga hinahanap pa o itong hinahanap ng mga dokumento na magpapatibay nga do sa kanyang kaso o hinihaing kaso sa kanya. Tapos ang total na hinihingi ni Mayor ba? Si Mayor, tama? Si Mayor? Hinihingi ni Mayor 150 million tapos 80 million lang ang binigay tapos sila mismo ang nag-set up ng entrapment, tama ba? Oo, yung kumpanya yung nag-set up, kunwari ito na ibibigay itong partial payment na 80 million piso mula do sa 150 million saka na lang daw ay ibibigay pagka na-consummate na yung resolusyon na hinihingi nga nitong kumpanya na pumapabor sa kanilang tax exemption. Yung entrapment, hindi supervised ng otoridad? Hindi sila ang gumawa ng entrapment? Hindi, humingi sila ng tulong sa NBI NCR. Sinupervise sinupervise ng otoridad yung entrapment o sila mismo nag-set ng entrapment? Yung still yung NBI na yung nag-set ng entrapment. Okay, may kasama nila ang NBI. Ayun. Akala ko kasi parang sila lang ang nag-set up ng entrapment. Okay, so tingnan na lang natin kasi sa pagkakakwento mo, hindi pa tapos yung kaso, ongoing pa eh.
Hindi pa tapos. Nag-plead not guilty nga ito si Mayor Ponsalan. Oh. So yan muna yung update. Back to you, bossing. Maraming salamat, Johnny Gole mula sa Central Luzon. Ronda Pilipinas. Sa isa pang report, mga malalaki at lumang gusali sa Naga ipapasa ilalim sa Rapid Visual Assessment matapos ang 6.9 na lindol sa Cebu. Alamin natin ang report ni Melvin Machado. Kuyang Melvin, go! Dahil sa naganap na 6.9 na lindol sa Cebu, isang grupo mula sa building section ng City Engineers Office ang binuo para magsagawa ng rapid visual assessment sa mga malalaking gusali sa lungsod ng Naga, lalo na mga lugar na palaging maraming tao ang pumupunta. Isa na dito ang mga paaralan, public building at mga simbahan. Tinaguri ang Pilgrim City ang Naga dahil dito matatagpuan ang mga matatandang simbahan. Ayon sa City Engineers Office, kahit ang mga mall ay kanila umanong pupuntahan upang tingnan ang kalagayan ng mga ito. Ang makasaysayang Colgante Bridge na nakadesenyo para sa four-wheel vehicle ay mahigpit na ipinagbabawal na daanan ng mga six-wheeler vehicle. Kadalasan, gabi umano dumaraan ang mabibigat na sasakyan sa naturang tulay sa lungsod ng Naga. Ang Naga City People's Mall na ipinasailalim naman sa retrofitting ay hindi pa umano nauubos na matapos ang lahat ng bahagi nito na ma-retrofit. Ilang beses na ring nasunog ang malaking pamilihang bayan ng lungsod ng Naga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At isa pang report, 61 barangay sa Pampanga patuloy na dumaranas ng baha ayon sa PDRRMO. Si Kuyang Johnny na naman ang magbabalita, napakasipag ni Kuyang Johnny ha. Pag pumunta ka na dito sa Aliw Broadcasting Corporation sa Pasko, pakakapihin kita. Ang kape, Tarbak. Tarbak para masarap. Nagbabalik sa balita si Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny! Yes, nananatili pa raw dumadanas ng baha itong tinatayang 61 barangay sa Pampanga hanggang sa kasalukuyan. Ayon dito sa ulat ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pinakamalalim ayon dito sa ulat ng PDRRMO Pampanga ay nasa 7 talampakan pa. Kabilang sa mga bayan na patuloy na may baha, itong ilang barangay ay mula sa Candaba, Macabebe, Masantola. Samantala may 2 barangay na baha dito sa Ciudad San Fernando. Isa sa Santa Ana, 2 sa Apalit, 3 sa Candaba, 19 sa Macabebe, 19 sa Masantola, at 2 sa San Simon at 13 sa Minalina. Sa kasagsagan nitong mga sunod-sunod na pananalasa ng bagyong Mirasol, Nando at Opong, umaabot sa 53,723 families o katumbas ito ng 176,455 individual na apektado sa nasabing bilang 209 na pamilya o katumbas ng 779 na individual ang nilikas o nananatili sa mga evacuation centers. Kuyang Johnny! So yan Yep. Sino congressman dyan? Kasi baka pinag-uusapan, baka kasama yan doon sa flood control project. Apat yung congressman namin dito eh. Sige, Kasi banggitin mo yung 4 na congressman na yan. Kuyang Johnny, pagkakataon mo na. Sa first district, itong si Congressman Carmelo Lasatin Jr. Yung ang sakop nito, Angeles City, Mabalacat City at Magalang. Sa second district, si GMA, itong si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Diyan naman sa may parting Lubao yung kanyang distrito. Oo. Baka hindi damaan sa kanila yung flood control. Hindi ko lang alam, may flood control din ata doon, pero hindi masyado Alamin mo. Alamin mo para matatawagan natin ng pansin. Baka mamaya may paliwanag sila tungkol diyan. Oo nga, no? Yung pangatlo. Yung third district, yung si Congresswoman Maika Gonzales. Okay. Dating anak nitong si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Iyon. So, ang sakop naman nito, itong Ciudad San Fernando, Arayat,
Yarayat yung kandating flood control project. Yun ang sakop niya. Ito namang sinasabi kong karamihan na talagang bahain. Itong si Congresswoman Ana York Bondok, yung 8 bayan niya, ito yung mga bayan na tinuturing na flood prone areas. Dito marami ring flood control projects dito sa lugar na ito. Meron pang mga may mga tawag dito, meron pang mahabang tulay na itinatayo ngayon dito. Idiin mo pa. Naka-4 na congressman ka na ba? Yung pang-4. Kasi yung pang-4. Hindi, nasabi mo na. Hindi, ito. Hindi, itong pang-4 na congressman. Ito nga si Congresswoman Ana York Bondok. Ito, pang-4 na distrito. Ito yung ito yung bahain yung kanyang distrito. Pero itong pinakamalaking distrito sa Pampanga. Okay. Talagang diniid mo pa, no? Siguro, tanungin mo rin kung sino yung mga kontraktor, Kuyang Johnny, no? Makakatulong din sa impormasyon. Oo, dahil alamin natin kasi kasalukuyan may mga ongoing mga investigation. So lumalabas yung mga pangalan nito mga kontratista. Tabagay. Maraming salamat, Kuyang Johnny! So okay, yan muna yung report. Buat ito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa yung pila Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Sipag, di ba? Kuyang Johnny, pagpunta mo rito sa Pasko sa Christmas party ng Aliw magsabi ka sa akin para pakakapihin kita ng Tarbak para maiba-iba naman ang kinakapi mo. Tarbak. Tama naman yan. Okay, teka, meron daw unlimited ride na beep card. Totoo ba yan? Alamin natin kung fact or fake. Para mapadali ang biyahe ng mga commuter, partikular sa mga tren, naglabas ng reloadable card ang mga kumpanya ng tren na tinatawag na beep card. Maaari itong gamitin sa mga istasyon ng tren at iba pang pampublikong sasakyan. Pero may mga kumalat na post mula sa Facebook page na Manila Metro ang nag-o-offer ng 168 pesos na halaga ng beep card na umano'y unlimited ride na. Alamin natin kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Naglabas ng advisory sa publiko ang MRT3 patungkol sa mga peking post at online advertisements na mayroon ng unlimited ride version ng beep cards. Kasabay nito ay nagbabala rin ng MRT3 na maging mapanuri at iwasan ang pamimigay ng impormasyon at pagsisend ng kahit anong form ng pagbabayad online. Kaya naman, ang 168 pesos na unlimited beep card ay fake. Nagbabala rin ng MRT3 sa mga individual na gumagamit ng kanilang pangalan, logo at litrato para makapanloko na sila'y pwedeng makasuhan. Para sa fact or fake, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Ronda Pilipinas. Oras po natin sa buong Pilipinas. 13 minuto pa bago mag-11 ng morning. Samantala, sa ibang balita, balitang ano pa rin tayo? Anong tawag dito? Lindol pa rin. Agad ay pinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng tent city sa Bogo City, Cebu para pansamantalang masilungan ng mga residenteng nawala ng tirahan dahil sa 6.9 magnitude na lindol. Sinabi ng Pangulo na layo nitong bigyan ng ligtas at mabilis na masisilungan ang mga residente na natatakot bumalik sa mga nasirang gusali, kabilang na ang mga evacuation center. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., pwedeng gamitin ang malaking tolda mula sa, Philippine Red Cross na dating ginamit noong COVID-19. Tama. Sisiguraduhin din anya ng pamahalaan na may pagkain, malinis na tubig, kuryente at iba pang pangunahing serbisyo sa mga tent facility para sa mga apektadong pamilya. Kasabay nito, tiniyak ni PBBM na patuloy ang tulong at suporta ng pamahalaan para sa mga komunidad na tinamaan ng kalamidad hanggang sa kanilang ganap na pagbangon. Ronda Pilipinas. Umapila ang Department of Labor and Employment sa mga employer ng kumpanya na maging maunawing sa kanilang mga
manggagawa na naapektuhan ng 6.9 na magnitude na lindol sa Cebu. Paano yung sekretary yung na-trap? Hindi naman na-trap, yung pinigilan. Ito'y kasunod ng napaulat na labor violations ng ilang BPO companies na pinilit pa rin ang mga empleyado na agad bumalik sa trabaho matapos yanigin ng malakas na lindol ang probinsya. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, hindi dapat itenoring na pagsuway at patawan ng parusa ang mga manggagawa na hindi papasok sa trabaho sa oras ng anumang sakuna. Sa halip, dapat pa niya silang bigyan ng kaukulang tulong bilang bahagi ng corporate social responsibility ng mga kumpanya. Nabatid na naghain ng formal na reklamo ang grupong BPO Industry Employees Network Cebu sa Dole Region 7 laban sa ilang BPO firms sa lalawigan na sa pilitang pinagtatrabaho ang mga empleyado sa halip na payagan silang mag-evacuate dahil sa malakas na lindol. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Hinarang at inaresto ng Israeli military ang activist group na Greta Thunberg na sana'y maghatid ng tulong sa humanitarian aid sa Gaza. Lula ng flotilla ang nasabing grupo. Ligtas naman ang ilang barko ng parte ng Global Sumud Flotilla matapos itong patigilin at dalhin sa pantalan ng Israel. Iginit naman ng Thunberg na sinadyang banggain at bombahin ng water cannons ang kanilang bangka. Dagdag pa ng nasabing activist group na kaya sila inatake dahil ang matagumpay na pamamahagi ng humanitarian aid sa Gaza ay mangangahulugang pagkabigo ng pagsakop ng, ganun pala yun, Israel. Ronda Pilipinas. Samantala para sa ating balitang sports, 2025 PVL Reinforced Conference magsisimula na po yan sa October 7. Alamin natin sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Magsisimula na ang 2025 Premier Volleyball League Reinforced Conference sa Oktubre 7, araw ng Martes. Sa loob ng 8 linggo, 12 kupunan ang magpapasiklaban sa isang high-intensity na sprint race. Hahatiin sa 2 pool at maglalaro na single round robin. Ang 3 nangunguna sa bawat pool ang aakyat sa second round at haharap sa bottom 3 ng kabilang grupo. Asahan na rin ang dagdag na karga mula sa mga foreign reinforcement na magpapainit ng kompetisyon. Ang torneo ay tatapusin bago magtapos ang Nobyembre upang bigyan daan ang Alas Pilipinas sa kanilang SEA Games stint ngayong Disyembre. At yan ng Sports News. Ian Articona nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Vice Ganda gustong gawing tulay ng mga gustong tumulong sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, marami sa mga Pinoy na gustong tumulong sa mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu ang nag-aalanganin. Ayon sa mga ito, nangangamba sila na baka hindi makarating sa mga biktima ang kanilang ibibigay na tulong at kung makarating man ay konting porsyento na lang dahil napunta na sa bulsa ng mga politiko. Dahil ito kaya't nais ng mga netizen na ipadaan kay Vice Ganda ang kanilang mga ibibigay na tulong upang masiguro umano na talagang makakarating. Sa social media app na X, unang lumutang ang naturang panawagan kung pwedeng kay Vice na lang ipadala ang kanilang mga itutulong. Ayon sa isang ex-user na si SZ Yummy, punong-puno na uncertainties kapag tumanda na sa Pilipinas, kaya tama raw ang sinabi ng TV host na tayo-tayo na lang ang magtulungan at personally, gusto niya raw tumulong. Pero gusto niya raw na ipadaan ito kay Vice dahil ito lang at ang angat buhay ang kanyang pinagkakatiwalaan sa bansa. Agad naman itong inirepost ni Vice sa kanyang ex account kung saan sa caption ay sinabi nito na nakakaiyak
pero hindi umano niya tatanggihan ang naturang tulong dahil malaking bagay ito para sa mga biktima ng lindol. Makakaasa rin umano ang nasabing netizen na mapupunta sa malinis na kamay ang tulong nito. Dinagsa naman ito ng pagsang-ayon kung saan marami rin ang nangako na tutulong din sila kung kay Vice dadaan ang kanilang tulong. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Oy, ginawang sampayan ng iyong kapitbahay ang bakuran nyo. Alam mo, madalas mangyari yan. Maski sa mga probinsya, naku, nagiging dahilan niya ng mga away-away ng magkakapitbahay. Ngayon, tanong, ano ang kaparusahan ng taong yang kapitbahay ninyo na ginawang sampayan ng inyong bakuran? Alamin sa NBI report ni Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Ginawang sampayan ng iyong kapitbahay ang bakuran nyo? Nako, bawal ito. Lahat naman yata tayo gusto ng bahay na mayroong malawak na espasyo. Dahil bukod sa makakakilos ka ng maayos, marami kang pwedeng magawa rito. Ngunit paano kung mayroong kang kapitbahay na nagsasampay sa inyong bakuran at tila sagaran na ang pang-abuso? Yung tipong sila pa ang may ganang magalit kapag pinagsabihan mo. Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Article 660 ng Civil Code of the Philippines na ang may-ari lamang ng pader o bakod ang mayroong karapatan na gumamit o gawin ang anumang gusto niya rito. At kung sa batas, hindi maaaring makihati o makigamit ang inyong kapitbahay. Nakasaad din sa Section 2 ng Article 662 ng Civil Code na anumang oras ay karapatan mong ipatanggal sa iyong kapitbahay ang kanilang mga sinampay sa iyong bakuran. Dagdag pa riyan, maaari mo rin silang singilin kung sakaling may pinsalang na idulot sa iyo ang paggamit nila sa iyong bakuran. Ito ay tinatawag na easement o party wall. Kaya naman kung mabait ang kapitbahay, huwag abusuhin, makiusap at huwag basta-basta gamitin ang kanilang bakuran. Huwag abusado at huwag din matigas ang mukha mo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang mga people pleasers ay madalas produkto ng childhood emotional neglect? Alamin natin sa LPI. Let's prove it. May nagsasabi na ang mga taong sobra ang pag-aalaga sa iba ay people pleasers. Madalas daw itong ugat ng childhood emotional neglect. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Very Well Mind, na ang emotional neglect ay maaaring magdulot ng kahirapan sa pagpapahayag ng damdamin, kabiguan sa pagbuo ng tiwala, mababang self-esteem at gawin ng people-pleasing bilang coping mechanism. Ayon kay Dr. Daniel S. Lodo, na ang people-pleasing behavior ay hindi lang dahil sa pagiging mapagbigay, kundi bunga ng takot at trauma mula sa pagkabata. Dagdag pa ni Dr. Bulch, ang tinatawag na fawn response ay adaptive reaction sa hindi ligtas o emotionally unavailable na environment. Sa pamamagitan nito, natututo ang mga bata na makapag-adjust sa pamamagitan ng pleasing fauna sa adults upang maiwasan ang conflict o rejection. Ngunit dala nito ay pagbaba ng sariling identity at kawalan ng kakayahang tumiyak ng sariling pangangailangan. Ang patuloy na people-pleasing na dulot ng childhood emotional neglect ay may malalim na epekto mula emosyonal na pagkapagod hanggang anxiety, depression at codependency. Ayon sa mga eksperto, ito'y hindi simpleng kabaitan, kundi isang maladaptive pattern na nag-ugat sa trauma. Makakatulong ang therapy, self-awareness, assertiveness, training at mindfulness para matutong magtakda ng boundaries at buuin ang sariling identity. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. May mga katrabaho talaga tayo na sa sobrang dikit sa boss, kulang na lang tabihan niya sa igaan. Baka. Maraming salamat Pilipinas at yan nakabuo ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan po ang susunod na programang Yes, Yo Topacio. Together with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antelor Jr. Makita-kita tayo. Linggo, Factor Fake. Nagbabalita ng tama, naglilingko ng tama.
Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao.